Tayo po ay sasangguni kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol tungkol po sa epekto ng lindol dyan sa Mindanao. Director, magandang umaga po sa inyo. Hello, Director. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Opo. Bago yung sinasabi ko na sasangguni kami sa inyo, ay balitaan nyo nga kami dito sa paglindol na naman pala kagabi, Surigao del Sur 5.1 sa Hinatuan. May connection ba ito sa nangyaring lindol dyan sa Sarangani at saka sa General Santos City, Director? Wala pong koneksyon yung lindol kagabi sa lindol na nangyari sa may Hinatuan. Opo. So magkaiba po yung sources po nila. So wala po silang hindi po sila konektado kasi yung magkalayo po yun. Opo. Mahina lang po ba itong lindol na yan sa Surigao, Director? Yung 5.1, hindi naman masyadong malakas yan. And hindi katulad ng nangyari sa mag 7.8 na event sa Cotabato. Opo. Sabi namin, sasangguni kami sa inyo, ano magandang gawin? Kasi yung nilindol po dyan sa Sarangani, ay nako, nakakaranas pala ng mga pag-ulan-ulan po doon. Ay, ano bang kailangan pag-iingat ang gagawin pa, Director, para mabawasan yung ating mga casualty po dyan? Director. Umiwas po sila sa mga areas kung saan nagkaroon na ng mga cracks. Yung mga dalisdis na nagkaroon ng mga cracks kasi pwedeng magkaroon ng landslide. So, sumangunit sila sa kanyang mga LGUs, hindi na-advise kasi nga po, delikado pa po yun. Kung hindi man ito totally nag-collapse during the main shock at saka mga aftershocks, baka mag-collapse po ito kapag may malakas na ulan. Opo, katulad doon sa bayan ng Maitom sa Sarangani, yun, may baha na talaga nangyari. Rumagasa po yung baha. Teka, Director, may isa pa kaming tanong, ano yung nangyari doon sa may Glan Sarangani? Umangat daw po yung seabed ng Pangyan Marine Sanctuary. Talaga po bang ganun talaga mangyayari po pag ganyang kalakas yung lindol, 7.8 na magnitude? Director? Hindi naman lahat, pero may nangyari na rin ito dati. Nagkaroon tayo mag 7.2 earthquake sa Bohol. Nagkaroon din tayo ng coastal uplift. So, yung coastal uplift, this is the upward movement of a portion of the coastline produced by a strong earthquake. So, sa kasong ito, may mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats na naging exposed pagkatapos ng lindol. Opo. So ang nangyari ito, we need to understand na itong ganitong proseso ay bahagi lamang ng long-term geologic evolution ng Pilipinas. Marami sa ating limestone formations, yung mga bundok natin, yung mga uplifted coral terraces, ay dating nasa ilalim ng dagat at unti-unti umangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari katulad ng June 8. So kung mapapansin nyo, ibang mga bundok natin, mga limestones. Yung mga limestone, saan ba nanggaling yan? Nasa dagat yan. Opo. So, they were pushed upwards as a result of this earthquake. So, kung ang pag-angat natin nung nangyari nung June 8 ay 2 meters, so, you can just imagine ilang beses yan umangat dati para umabot ng naging bundok. Yun, katulad nun sa saan lugar to, may mga 200 meters daw na dalampasigan ang lumawak ng mga 200 meters. Totoo ba yun? Opo. Yes, 200 meters. And in fact, the same thing yung na-observe din natin during the Bohol earthquake ng 2013. May mga bahagi ng Loon at Paribuhok na nakaranas din ng coastal uplift at kumulang umabot ng 200 meters yung yung na-exposed na shoreline. Maliban sa Sarangani, pati daw doon sa Davao Occidental Administrator, nakita rin daw po yun. Opo. Yes, yun yung tinitingnan pa natin mga kasamahan. Sa ngayon, yung nakita natin is yung sa Glan, Sarangani. But may mga tao naman tayo on the field right now gumagawa ng investigation. Opo. So naglitawan daw yung mga, yun sinasabi nyo kanina, no? Yung mga kabibe, yung mga kunong klaseng labang dagat doon, nandun parang naging bahura po. Delikado ba po napuntahan po yung mga ganon? Stable na ba yun, Director? Hindi naman delikado yun. Pwede naman napuntahan yun. Ang malaking pagbabago lang ng
epekto nito ay, maaaring maka-apekto ito sa ports, fish landing areas, tourism facilities, at iba pang infrastructure na nakadepende sa dating lokasyon ng baybayin. Opo. Kung may mga malapit doon na mga struktura, yun ang delikado. Ano po? That's right. Siguro yung daungan ng mga isda, daungan ng mga barko o mga bangka, since exposed na, hindi kailangan nilang gumawa pa ng iba pang daungan kung saan may tubig. Kasi yung dating daungan, pwedeng wala ng tubig. Opo. Hindi na babalik sa dating elevation yon, Director? Hindi na babalik yun. Yun na yun. Yun na talaga yun. We can look at it in a positive light. Nag-gain ang beachfront yung mga ibang isla. Oo. Nadagdagan ang ang papasyalan. Ang dalampasigan. Right. Oho. Ayun, okay. So yun po pala yun. So talagang nangyayari po yan at walang dapat ipag-alala dyan at wala nang dapat ipag-alala sapagkat permanente po yan. Ganun po sinasabi nyo, Director? Yes, tama po kayo. Yung pangyaring ito ay nagpapakita lamang kung paano patuloy na nahuhubog ang Pilipinas ng active tectonic processes. Habang isa o dalawang metro lamang ang pag-angat sa loob ng isang lindol, ang cumulative effect nito ng daan-daan o libo-libong earthquake events sa loob ng probably thousands or even millions of years ay siyang bumubuo ng ating mga isla, limestone terraces at mga kabundukan. So nadagdagan ang ating teritoryo pag ganon. Ang ating land area, Director. Dahil diyan. That's right. Opo. Sige po. Director, salamat po at balitaan nyo kami pag mayroon pang mga ibang kailangan malaman ng publiko tungkol dito sa mga nangyayaring paglindol na ito. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat. Si Director Teresito Balcolcol, Director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS.